Sabado katatapos lang ng bagyong Karina. Ilang araw nga bumabagyo kaya nung tumila ang bagyo ay napagdesisyon ako na nga maglaban ng mga uniform ng mga anak ko dahil 2 araw na lang at pagpapasukan na. Bali pinagpili ako na nga itong mga uniform ng mga anak ko. Bali itong hindi na pwede, hindi ko na nga lalaban at yung pwede pa ay syempre lalaban ko. Dahil may konti na akong budget ay binila ko nga ng uniform yung 2 kong anak na lalaki. Bago ko pala ito pinaikot sa washing machine ay binabad ko nga muna ito sa tina, sa Sunrox at sa detergent powder para magbuka nga ulit yung bago. Pagkasampay ko nga niyan, hinintay ko na lang matuyo at kinabukasan nga sinimula ko na nga rito harapin ang mga gamit ng mga anak ko sa eskwelahan. Kayo rin po ba mga mami, kahit malayo pa ang schooling ng mga bata ay paunti-unti ding nag-iipon ng mga gamit ng mga anak natin? Dahil ako unti-unti kong iniipon yung mga gamit ng mga anak ko sa school dahil hindi ko kaya ang biglaang gastos. Dahil bukas na nga ang pasukan ay nagpatulong na nga ako sa mga anak kong ayusin tong mga notebook nila. Talagang in-encourage ko silang tulungan nila ako sa pag-aayos ng mga notebook nila para maging responsable sila sa pag-aayos ng mga notebook nila. Napansin ko nga sa ibang estudyante at mga magulang na ang mga estudyante ay hindi na nakikialam sa pag-aayos ng notebook nila tuwing magpapasukan at ang mga magulang na nga lang nila ang bahalang mag-ayos neto. Sa panahon ngayon, napakarami ng mga estudyante ang swerte sa mga magulang nila. Iba ang parenting ngayon kumpara noon. Karamihan nga sa mga bata ngayon ay napakaswerte talaga sa mga magulang. Karamihan ay nakaredy na nga ang mga gamit sa eskwelahan at kinabukasan ay papasok na lang. Ibabalik ko lang yung nakaraan namin nung nag-aaral kami ng mga kapatid ko. Swerte na kung mabila kami ng mga bagong gamit ng nanay namin sa school. Ang panahon namin kung wala talagang mabiling notebook ang nanay namin para sa amin magkakapatid, ay nagdi-DIY na nga lang kami ng notebook ng ate ko. Wala nga sa mga tira-tira naming notebook, ay kinukuha nga namin ang mga pahinang walang sulat at pinagsasama-sama nga namin ito para gawin ulit bagong notebook. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay hindi kami nabibila ng gamit ng nanay namin. Kung talagang walang-wala lang, doon lang kami niya hindi nabibilhan noon. Walo nga kami magkakapatid noon at siya nga lang ang kasama naming magulang. At kahit paano ay napakaswerte nga namin magkakapatid sa aming nanay. Mabalik nga ulit tayo dito sa ginagawa namin ng mga anak ko. Natutuwa nga ako sa mga anak ko dahil nakikita ko silang nai-enjoy nila ang pagkakabit ng subject sticker nila sa mga notebook nila. Pagkatapos naman nilang magkabit ng subject sticker, ay sinimulan ko na nga mag-plastic cover ng mga notebook at sila naman ang tagagupit ng scotch tape para madali na nga matapos. Hindi lahat ng mga notebook ay nakubera ko dahil naubusan na nga ako ng plastic cover. Yung iba nga ay bukas ko na nga lang babalutan. At yung sa panganay ko nga ay siya na lang daw bahalang magbalot ng notebook niya dahil hindi niya pa daw alam kung ano yung mga subject niya at ano ang mga kulay neto. Kaya pinagpapasok ko na nga yung mga gamit nila sa kanilang mga bag. Pagkatapos ko nga ayusin itong gamit ni Sophie, ay kasunod naman na itong kay Kelly. Pagkatapos naman ng kay Kelly ay sa kuya nga nila at sa wakas at natapos na rin ako at nakakapagod din mag-prepare na itong mga gamit nila. Pero syempre bilang isang magulang ay napakasaya ko nga sa mga ganitong gawain. Ito naman panganay ko kahit masama ang pakiramdam ay tumulong din sa paglilinis ng mga sapatos ng kanyang mga kapatid. Hindi na nga ako bumili ng mga bagong sapatos dahil itong mga sapatos ng mga anak ko ay maayos pa. Syempre pwedeng-pwede pa itong gamitin. Nalikabukan lang dahil matagal nang hindi nagamit. O siya, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood.